Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento, isang campus missionary mula sa Elevate Youth Ministry, at kasama po natin ngayong hapon ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang hapon po, Pastor Bong. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Praise God. Praise God po. Para po sa unang question natin, ano ang ibig sabihin ng panalangin na give us today our daily bread at paano natin ito maisasabuhay? Ayan. Pag mapapansin niyo itong panalangin ito, kasama to sa tinuro ni Jesus na pattern sa prayer, no? Para sabi niya, you surrender to me all your needs. Kasi I care for you. I care for your physical needs. I care for your life. I care for you, your body. I care for you. Kaya naman, sa pang-araw-araw nating buhay, huwag tayong mahiyang humingi sa Diyos. Basta ito'y nakaangkla sa ating relasyon sa Kanya, our Father. Nakaangkla to sa pagkaunawa natin that He is above and He is far beyond in comparison to anything or to any spiritual beings, di ba? At nakaangkla to sa paghahari niya sa iyo. Nakaangkla to sa kanyang kalooban. So, wala kang dapat katakutang ihingi sa Kanya, di ba? Kasi ang Diyos, ang mismo sabi, kailangan mo to. Kaya, you tell God, kahit maliit na bagay, malaking bagay, sabihin mo kay Lord. Tatay natin siya. Napakaganda na na pwede natin siyang lapitan anytime and every day. For our second question po, sabi sa Lord's Prayer, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Kailangan ba nating patawarin muna ang nagkasala sa atin upang makalapit tayo sa Diyos para humingi ng tawad? Alam mo, sa ating panalangin, ito ay relasyon, di ba? Relasyon, pakikipag-usap sa ating Ama. Ipinag-utos niya sa atin na lagi tayong magpatawad. Forgive us Christ, as God forgave us through Jesus Christ, di ba? So, sa madalit salita, tuwing tayo lalapit sa Panginoon, yung ating forgiveness nakabatay sa kanyang kapatawaran. So, kung maayos yung ating relasyon, syempre, meron tayong nagawa. Nagkakaroon tayo ng rin, na alam natin, Lord, patatawarin mo ako. Kasi, si Jesus, pinatawad ako, di ba? Ngayon, pag sabi niya, as I forgive others, hindi sabi on the ground of forgiveness, kundi as I forgive others. Lord, as I am merciful, I know I will also receive mercy. Di ba? Ngayon, paano kung meron kang kagalit? Nagpe-pray ka, bigla kang may naalalang galit sa'yo. Hindi ikaw ang galit, galit sa'yo. Ano sabi ng Lord sa Matthew chapter 5? Sabi niya, go to your brother and be reconciled before you offer your offerings, di ba, to the Lord. So, maraming mga tatanong na, sige, makipag-ayos ka muna. Paano ka ayaw niya? Okay. Remember, ang reconciliation, hindi yan two parties yan, hindi yan ikaw lang. So, basta alam ng Lord yung heart mo na you want to be reconciled. No, hindi mo kontrolado yung kanyang reaksyon. Hindi mo kontrolado yun. So, hayaan mo siya. Pero pag-pray mo pa rin siya. But given a chance, makipag-ayos ka. Kung sakali naman, hindi mo talaga siya makakasama na, malayo na talaga siya, layo-layo na. But in your heart, wala maliwanag sa puso mo na napatawad mo na siya. Kasi ang tawag niya, unilateral yan, na forgiveness. Kahit hindi siya pa humingi ng tawad. Now, just in case, humingi siya ng tawad, di praise God kasi may relational forgiveness kung saan, o transactional forgiveness kung saan, makakapanumbalik yung magandang relationship ninyo bilang magkapatid. Wow. Thank you so much, Pastor Bong, sa pagsagot po sa tanong na yon. So, last question po natin. Bakit kailangang hilingin sa Diyos na lead us not into temptation but deliver us from evil? Kapag hindi ba natin pinag-pray yung prayer na yon, dadalhin ba tayo ng Diyos sa tukso o kasamaan? Ayan. Unang-una, hindi ang Diyos ang nagdadala sa atin. No? Ang normally, nagpapaalam si Satan para tayo ay tuksuhin. Okay? Kung sakali man pinahintulot yun ng Diyos, di ba? So, kung tayo naman, honest naman tayong mahina tayo, mabuti pa ipag-pray na natin to. Para sa Lord, huwag niyo naman payagan kasi hindi ako ready. And just in case payagan mo, deliver me from evil. Do not let Him to be successful over me. Di ba? Ngayon, kung hindi kayo nanalangin, malaking chance na payagan. Malaking chance na ikaw ay mabigyan ng pagkakataon. But ang sarap ng sa Panginoon Diyos, that if we belong to Him, no temptation has overtaken us which is not common to man. And He is so faithful that He will not let us be tempted beyond our strengths. And the temptation itself will give us a way out in order for us to endure it. Ang ito lang po, pag hindi ka nanalangin, hindi mo malalaman yung faithfulness ng Diyos to deliver us. Yung faithful ng Diyos na hindi tayo payagan
na hindi niya, na pinayagan niya yon, na kaya natin. Doon ang mamimiss natin. Wow, thank you so much Pastor Bong sa pagsagot po sa mga questions this afternoon. Pero bago po tayo magtapos, kung ikaw ay isang estudyante or young working professional, we're inviting you to join us sa SNS or Saturday night service every Saturday at 5 p.m. dito po sa CCF Center. At kung ikaw naman ay nais maging parte ng isang community o nais maging bahagi ng pagbabago sa iyong campuses, visit the Elevate Main Facebook page to know more. And we're excited to see you and partner with you. That's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.